Sopas, day and night. For today, magluluto ako ng sopas at di lang siya almusal, pwede ring pang-ulam. At ito nga pala ang kailanganin nating mga ingredients. First, pakuluan muna natin ang ating chicken dahil yung pinakuluan ng chicken, yun ang magiging sabaw para lasang-lasa ang ating sopas. At kumukulo na nga, pwede na natin ilagay yung chicken cubes. Then, pwede na rin yung mais. Mas masarap talaga lagyan ng mais ang sopas kasi nagbibigay din siya ng kakaibang lasa. At di lang yan, healthy at gusto talaga ng mga chikiting ang mais. At hayaan muna natin para manood talaga ang ating sabaw. Balikan na lang natin siya ng 10 minutes. After 10 minutes, pwede na natin ihiwalay ang ating chicken kasi isasama natin siya sa pagigisa. At habang pinapakuluan pa natin ang ating mais, pwede na natin ilagay ang ating pasta at tayo magigisa na. Sa pagigisa naman, nilalagyan ko lang ng konting mantika para hindi masunog yung bawang. Unahin na natin ang ating bawang. Ang ating sibuyas. Then, halu-haluin na lang muna natin to. Ilalagay ko na rin pala ang ating hotdog. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng chicken hotdog. Kaya dalawang color ang makikita nyo. Baka matanong nyo lang. Mas okay din talaga na lagyan ng red hotdog kasi nagbibigay siya ng kulay sa ating sopas. Ilalagay na natin ang ating chicken na pinakuluan ko kanina. Sinasama ko talaga siya sa gisa. Mas masarap din yung chicken pag crunchy. Dito ko pala nilalagyan ng margarine. Depende naman sa inyo kung siya na yung magiging mantika nyo. Pero kasi sa akin, mas okay kasi yung ganito. Yun lang naman. Ayan, halo-halo na lang muna natin para hindi siya masyado masunog. At mukhang okay na to, balik na tayo dun sa ating pinakuluan. Mukhang malambot naman na ang ating pasta, ay pwede na natin ihalo yung ating ginisa kanina. So ayan, lalagay na lang muna natin. Pinakuluan ko na muna siya saglit. At ilalagay na natin ating gulay, yung crepolyo at carrots. Kung mapapansin ninyo, ang ganda ng kulay ng sopas talaga, no? Yung mga ingredients niya, talaga nakakaakit. Then ilalagay ko na yung ating gatas, yung ebap. Halu-haluin na lang natin. Next na natin ang ating pampalasa. Lagyan ko nga pala ito ng asin, pepper, black pepper, then yung ating patis. Siyempre hindi mawawala ang ating patis kasi ito yung nagbibigay ng lasa. Alat. Then yung seasoning din. At hindi lang puro alat, nalagyan din natin siya ng condensed para kahit papaano tumamis yung lasa niya. At ang huli nating ilalagay ang ating itlog, yung pugo.